napag-usapan natin ang patungkol sa may laban nitong si Dino sa may dalawang Evil Dragon spawns kung saan epidulbos niya itong mga ito in an instant. Pero bago natin simulan itong video na ito ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nag-upload na nga pala guys ang Kohay PH ng Tagalog na solo leveling. Kaya kung gusto mo makapanood ng Tagalog solo leveling contents, bisitahin nyo ang Kohay PH. Link in the description. Talagang napaka-outstanding daw ng level nitong si Diablo kasi sinubukan niya na daw ang lahat ng mga possible ways para matakasan ng takot pero wala daw siya magawa para makatakas dito. Talagang takot na takot pa rin siya kay Diablo at dito finally naintindihan na nitong si Vega kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging malakas. Wala daw ito sa laki ng existence value mo kundi sa total power at mastery talaga at naging conscious itong si Vega na talagang lacking daw siya pagdating sa may level kasi ang mga na-experience niya lang dati mga monotonous na battles kung saan nagawa niyang manalo nang hindi masyado nag-e-effort at ngayon nakikita niya na daw ang difference in strength nilang dalawa na ito para daw talaga itong langit at lupa na patuloy pa rin na lumalayo ang agwat kasi talagang ibang level daw itong si Diablo. Hindi natin makokonclude ang strength ng isang character base lamang sa kanyang value. Ang nasa isip ni Vega ngayon hindi niya kayang patayin si Diablo pero on the other hand hindi rin naman daw ata siya kayang patayin nito. Passive lang kasi itong si Diablo at hindi siya on the offensive. Hindi nito tinatarget ang mga vital points nitong si Vega na gaya ng ginawa nito sa may Evil Dragon spawn kanina. Pero kahit na ganun hindi nawala ang intense pain tuwing umaatake siya. Sigurado daw na mentally mapapagod talaga itong si Vega sa repetition nga ng mga atake na ito. Bukod pa doon natatakot si Vega na baka may ibang binabalak itong si Diablo. Nakangiti kasi ito na nakakaloko na parang tingin sa kanya isang weak na opponent at parang sigurado na daw ito sa kanyang pagkapanalo. Hindi nagbabluff itong si Diablo. Itong si Vega isang tao na nakakaintindi sa position ng mga mahihina. Despite sa increasing sense of versatility niya hindi mawala ang takot niya kay Diablo. Sign daw ito na never talaga siya ditong mananalo. Kaya ang natitirang option na lang daw para kay Vega ang tumakas. Pero hindi ito magiging madali. Nagpatuloy pala ang pag-erode nitong si Vega sa may labyrinth even in his unconscious state. Pero nasa 30% pa lang daw itong rate nito. Actually, mabilis na nga itong rate na ito. Pero merong problema. Na-realize ni Vega na wala na siya magagawa dito kasi nagkaroon bigla ng isolation. Walang transfer skill itong si Vega. Wala siyang alam na kahit na anong teleportation. Kaya trapped siya ngayon sa may situation na hindi siya makakatakas. Pero naisip niya na may possibility pa rin daw. Kung meron daw branching cell itong si Vega na naiwan somewhere, possible daw na completely mag-revive mula doon sa may cell na yon. Pero of course, hindi lang simpleng peraso ng cell. Kung hindi isang duplicate na kasing size ng Evil Dragon spawn ang kanyang kailangan. Pero ang problema sa mga ganun kalaki, imposible daw halos ma-preserve kasi namamatay daw ito kapag lumalayo kay Vega. Kaya dapat, hindi talaga ganun kalayo. Actually, merong inihanda itong si Vega. Ito ang insurance policy niya. In case of emergency, inilagay niya itong isa na ito sa pinakadulo ng influence range niya. Ginamit na ito nitong si Vega dati. Ito pala yung ginamit niya para makatakas sa cunning at tricky na si Testarossa. Ang pagtakas daw isang karir na para kay Vega na kaya niyang ipagmalaki talaga. And this time, nagiwan nga siya ng isa sa may labas ng labyrinth. Pero nawalan daw siya ng connection dito dahil ito sa difference ng dimensionality between inside and the outside of the labyrinth. Sa moment na ito, isa na lang ang natitirang Evil Dragon spawn nitong si Vega na ngayon nag-aim papunta sa may lower level nitong kanilang labyrinth. Na-realize ni Vega na sealed na rin ang entrance nitong labyrinth na ito. May mga rules pala sa may labyrinth ni Ramirez na magpapahirap sa kanya. Isa na doon ang kailangan niyang i-maintain ang connection sa may real world. Ang next rule daw kailangan ay may entrance at exit for each dimensional level. Ang paliwanag naman dito different dimensions must always be connected. Parang space elevator daw ito na nagko-connect sa may satellite at sa may Earth. Unlike satellites na hinihila ng gravity, ang positioning daw ng mga structures sa may other world hindi talaga fixed. Kaya kailangan ng anchor. Kumbaga, kailangan mo talaga ng connection. Ganun din daw sa may labyrinth nitong si Ramirez na adjacent sa iba pang mga worlds. Kailangan may connection point ka pa rin. Ibig sabihin, ang entrance at exit na dinaanan ni Vega matagal nang sarado. At ngayon, mukhang may bagong entrance na nagbukas sa may area na protected ng last line
line of defense. Pero ang problema ang area na ito lagpas sa may Great Hall ni Veldora, kaya kailangan niya muna na makalagpas siya dito. Naisip ni Vega na isang malaking gamble ito. Buti na lang daw at binigyan niya ng power as much as he could ang kanyang isang evil dragon spawn. At worst isa daw sa kanila ang makakasurvive. Iniisip ni Vega na hindi siya makakatakas dito kay Diablo at most likely daw evil dragon spawn niya ang makakasurvive sa kanila, since 4 lang ang naproduce niya bawat isa ay may existence value na less than 5 million. Napakataas ng value ng bawat isa sa mga ito. At actually mythical grade na ang mga outer skin nila, strong enough para lumaban sa mga labyrinth guardian. Pero kahit na ganun hindi pa rin siya totally nakampante, kasi naintindihan niya na nga ngayon na ang strength hindi lang nakabase sa may numbers. Kaya sinubukan ni Vega na maghanap ng way para makasurvive gamit ang lahat ng natitira niyang mind power. Ang mga forces daw sa may labyrinth na ito mukhang concentrated ngayon sa pag-defeat sa kanyang main body, kaya naisip niya na magwawala daw siya dito para mas maging madali sa isang evil dragon spawn na makatakas. Gagawin daw niya ito para dito talaga lahat mag-focus ang mga naandito. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part, dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.